Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining Mari Carnic daw, ang inyong guro sa matematika para sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtukoy sa posibilidad o pagkakataon na maaaring mangyari o maganap. Umpisahan natin ang ating aralin sa isang kwento. Isang taligsahan sa pag-awit ang gaganapin sa Angeles Elementary School. Sa ikatlong baitang ay may sumaling tatlong babae na sina Sofia, Trishland, at Patty, at isang lalaki na si Joseph. Inilagay ang kanilang mga pangalan sa isang fishbowl upang malaman kung sino ang unang kalahok na aawit. Ano kaya ang mabubunot? Babae o lalaki? Tama! Mas malaki ang chances o probability na babae ang mabubunot dahil higit na marami ang kanilang bilang kaysa sa lalaki. Ano nga ba ang probability? Ito ay ang likelihood na ang isang event ay mangyayari. Sinusukat nito kung gaano kalaki ang chance o pagkakataon na ang isang event ay maaaring mangyari. Ang paraan ng pagtukoy o pagpili ng mga bagay na maaaring mangyari ay tinatawag na experiment. Ito ang mga events na maaari nating gamitin base sa probability na ating nakuha. Ang una ay ang certain o sure. Ang chances o ang probability na mangyayari ang isang bagay o event ay isa. Halimbawa, ang araw ay sisikat ngayong umaga. Kung malaki ang probability o chances na mangyayari ang isang event o isang bagay, ito ay likely or more likely to happen. Ito ay nangyayari kapag higit sa kalahati ang probability na ating nakuha. Halimbawa, may 3 pulang rosas at 1 puting rosas ka. Ano ang event na ang makukuha mo ay pulang rosas? Ang probability na pulang rosas ang iyong makukuha ay 3/4. Ang 3/4 ay higit sa kalahati o 1/2. Kaya ang event ay likely or more likely to happen. Kung ang probability naman ay kalahati o 1/2, ang iyong event ay equally likely to happen. Halimbawa, ang iyong nanay ay buntis. Ano ang chances o event na babae o lalaki ang iyong magiging kapatid? Ang probability na lalaki ang iyong kapatid ay 1/2. At kung babae naman ay 1/2 din. Ibig sabihin, ang iyong event ay equally likely to happen. Kung ang chances o probability naman na ang mangyayari ay higit sa 0 ngunit mas mababa sa kalahati, ito ay unlikely o less likely to happen. Halimbawa, bumili si tatay ng pasalubong na donut para sa inyong magkakapatid. Ilan ang chances na ikaw ay makakakuha ng chocolate donut? Tingnan natin ang halimbawa. Mayroon 6 na donut. Ang 2 ay chocolate. Ang probability nito ay 2/6. Mababa ang probability na makakakuha ka ng chocolate donut dahil ang kalahati ng 6 ay 3. Ang 2 ay mababa sa 3. Ang event na ito ay less likely to happen. Ang impossible naman ay maaaring mangyari kung ang probability ng isang event ay 0. Halimbawa, ilan ang chances o probability na maaari kayong lumabas ng bahay ngayong COVID-19 pandemic? Sa panahon ngayon ay bawal lumabas ang mga batang katulad mo. Ibig sabihin, ang event na ito ay impossible.
Ang paraan ng pagtukoy o pagpili ng mga bagay na maaaring mangyari ay tinatawag nating experiment. Subukan natin gawin ang ating unang experiment. Ito ang pag-roll ng isang die na may 6 na bahagi o sides. Ano ang probability ng pag-roll nito sa 4 o 5? Subukan nating sagutin ang mga tanong. Ilang sides mayroon ang die? Tama. Ito ay mayroong 6 na sides. Ano naman ang fraction sa die ng 4 at 5? Magaling! 2/5. Ano ang probability na 4 at 5 ang lilitaw sa die kung ito ay iro-roll? Katulad ng fraction, ito din ay 2/5. Ano naman ang event ng probability na ito? Dahil mababa ang 2 sa kalahati ng 5, ang event ay less likely to happen. Subukan natin ang isa pang experiment. Ito naman ang pagkuha ng candy sa loob ng isang jar. Ano ang probability ng pagkuha ng dilaw at berde na candy sa loob ng jar? Muli, sagutin natin ang mga tanong. Ilan ang candy sa loob ng jar? Magaling! Mayroong 11 o 11 na candy. Ano naman ang fraction ng dilaw at berde na candy? Tama, 7/11. Ano ang probability na makakakuha ng dilaw at berde na candy sa loob ng jar? Katulad ng kanyang fraction, ang probability nito ay 7/11. Ano naman ang event ng probability na ito? Magaling! Dahil ang 7 ay higit sa kalahati ng 11, ang event na ito ay more likely to happen. Ngayon ay subukan natin ang ating huling experiment. Ito ang pagkuha ng mangga sa loob ng basket. Ano ang probability ng pagkuha ng dilaw na mangga mula sa basket? Sagutin natin muli ang mga tanong. Ilan ang mangga sa loob ng basket? Tama, mayroong 5 mangga sa loob ng basket. Ano naman ang fraction ng dilaw na mangga? Magaling, 5/5 or 1. Ano ang probability na makakakuha ka ng dilaw na mangga mula sa loob ng basket? Katulad ng kanyang fraction, ito ay may probability na 5/5 or 1. Ano naman ang event ng probability nito? Magaling! Dahil ang probability nito ay 1, ang ibig sabihin ang event ay certain to happen. Subukan natin ang iba pang mga halimbawa. Mahilig ba kayong kumain ng candy? Mayroon ako ritong isang gumball machine. Lalagyan natin ng iba't ibang kulay ng candy ang machine. Ito ay may 6 na pulang candy, 2 dilaw, 1 asul at 1 lila. Ilang candy lahat ang mayroon sa ating gumball machine? Magaling! Mayroon tayong 10 candy sa loob ng ating machine. Subukan nating tukuyin ang probability at event ng bawat kulay ng candy sa ating machine. Umpisahan natin sa mga pulang candy. Ano ang probability at event na pulang candy ang ating makukuha? Magaling! Ang probability nito ay 6/10. Ang event ay more likely to happen. Ano naman ang probability at event na dilaw na candy ang ating makukuha? Tama, 2/10. Ang ibig sabihin ang ating event ay less likely to happen. Ano naman ang
Ano naman ang probability at event na asul na candy ang ating makukuha? Tama, 1/10. Ibig sabihin ang ating event ay less likely to happen. Paano naman ang lila na candy? Ano ang probability at event na ito ang ating makukuha? Tama. Katulad ng asul na candy, ang lila ay may 1/10 na probability. Ibig sabihin, ito ay less likely to happen o unlikely to happen. Ano naman ang probability at event na berde na candy ang ating makukuha? Tama. Zero o impossible to happen dahil wala namang berde na candy ang inilagay sa ating gumball machine. Subukan muli natin ang iba pang halimbawa. Alam kong excited na kayong lumabas ng bahay upang pumunta sa mga carnival o amusement park. Dito ay makakakita tayo ng mga makukulay na bagay katulad ng roleta o color wheel. Ngayon ay gagamitin natin ito sa pagkuha ng probability at event ng mga kulay kung saan hihinto ang arrow. Ano ang probability at event na sa asul o blue hihinto ang arrow ng spinning wheel? Tama, ito ay may probability na 3/12. Ang event ay unlikely o less likely to happen. Ano naman ang probability at event na sa dilaw o yellow hihinto ang arrow ng spinning wheel? Tama, 1/12. Dahil maliit ang probability, ang event ay unlikely o less likely to happen. Ano naman ang probability at event na sa kahel o orange hihinto ang arrow ng ating spinning wheel? Magaling! Zero o impossible dahil wala namang kahel na makikita sa ating spinning wheel o roleta. Ano naman ang probability at event na sa pula o red hihinto ang arrow ng ating spinning wheel? Tama, 5/12. Ang event ay unlikely o less likely to happen. Ngayon naman ay gamitin natin ang number wheel. Ano ang probability at event na hihinto ang wheel sa bilang na isa o 1? Magaling! 1/8. Ang event ay unlikely o less likely to happen. Ano naman ang probability at event na hihinto ang wheel sa bilang na 2 o 2? Magaling! Dahil may dalawang bahagi ang 2 sa ating roleta, ang ating probability ay 2/8. Dahil mababa kaysa kalahati ang 2, ang event ay unlikely o less likely to happen. Ano ang probability at event na hihinto ang wheel sa bilang na 3 at 4? Kailangan muna nating pagsamahin ang bilang ng 3 at 4 mula sa ating roleta. Mayroon tayong 5 bahagi. Kaya, ang probability nito ay 5/8. Dahil higit sa kalahati ang 5, ang ating event ay likely or more likely to happen. Ano naman ang probability at event na hihinto ang wheel sa bilang na 5 o 5? Magaling! Dahil wala namang 5 sa ating wheel, ang probability ay 0. Ang event ay impossible. Alam nyo ba na ginagamit natin ang probability at event sa araw-araw nating pamumuhay? Kadalasan ay ginagamit natin ito sa pagpili at paggawa ng mga desisyon. Sana ay may natutunan kayo mula sa ating aralin.
Naway magamit ninyo ang inyong bagong kaalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat muli sa panonood mga bata!